5, 4, 3, 2, 1. Magandang araw! Ako ang inyong guro, Marjoy Bislab. At ako naman si Fernand Bacos. At ngayon ay ating tatalakayin ang kwentong bayan na si Bagong at si Matsing. Ang kwentong bayan ay bahagi ng ating matandang panitikan. Mula pa sa panahon ng ating mga ninuno, ay nagpalipat-lipat ito sa bibig ng mga salinlahi. Maaari ito ay isang pamula o kwento kung saan ang mga tauhan ay hayop na nagsasalita at kumikilos na parang tao, tulad ng kwento ng Bagong at Matsing. Tiyak na nabasa mo na ang kwento ng Bagong at Matsing. Subalit, alam mo ba na hindi nagwakas ang kwento sa pagtapo ng Matsing sa ilog? Narito ang sumusunod pang mga pangyayari. Matagal-tagal din hindi umahon si Bagong mula nung inihagis siya ni Matsing sa ilog. Mga isang oras nang lumipas, naglakas loob si Bagong na umahon at muli na namang maglakad-lakad sa kagubatan. Sa kaligitnaan ng kanyang paglalakad, nakikita siya ng isang puno ng sili. Subalit, sa hindi inaasahan, nakita niya si Matsing. Sa halip na matakot siya, naisip niya pa itong nilangin sa pamamagitan ng sili. Sinabihan niya si Matsing na ang siling iyon ay nakakagamot sa mga may sakit sa mata. Ang utu-utong Matsing ay nagpadala sa pandiling lang ni Bagong. Kumuha siya ng ilang kapiraso ng sili, piniga niya ito at ipinahid niya sa kanyang mga mata. Yan tuloy, muntikan niya na ito ikinabulan. Ang pangyayaring iyon ay tuwang-tuwa si Bagong dahil nakaganti na rin siya sa hangal na Matsing. Isang araw, nasa bakuran si Bagong kung saan may handaan at may nagkakatay ng baboy. Si Bagong ay malapit sa kinalalagyan ng malaking kawak na may lumang kumukulong tubig. Laking gulat ni Bagong nang siya ay biglang sinunggaban ni Matsing. Sabi pa ni Matsing na hindi na niya pakakawalan pa si Bagong dahil naloko na siya nito. At dito ay nagsalita naman si Bagong na hindi siya ang Bagong na tinutukoy niya sapagkat matagal na siya pumapwesto sa lugar na iyon. Sabi pa ni Bagong na siya ay nagbabantay ng tubig na paliguan ng kanyang inay na siyang pagpapula ng pisngi nito. Sa pagkakaroon ni Matsing ay nais naman niyang maligo sa kumukulong tubig para pumula ang kanyang pisngi. Sinabi naman ni Bagong na bawal dahil tanging sa kanyang inay lang kasi ang tubig. Hindi nakinig si Matsing, siya ay tumakbo na mabilis at lumundag sa mainit na tubig. Dahil dito, nagtapos ang mga kulay na buhay ng hangal na Matsing. Ngayon, dadako naman tayo sa gintong aral ng kwento. Matalino man ang Matsing ay naiisahan din na ang ibig sabihin, kahit gaano mo pa katalino, kagaling, kung pag-uugali mo naman isinsama ni Matsing, ay tsak hindi ka magtatagumpay sa mga minimithi mo sa buhay. Ayon pa nga sa kasabihan, kung ano ang itinanim, ay siya ring aanihin. Kung ikaw ay nagtanim ng kabutihan, ay tsak aani ka ng kabutihan. Kung ikaw naman ay nagtatanim ng kasamaan, ay tsak aani ka rin ng kasamaan. Yun lamang po at maraming Salamat po. Sana nagustuhan niyo ang ginawa ng video lecture na halo sa pagulang si Bagong at si Matsing.